Hindi niyo po ba napansin, pagdating po sa pagiging masaya, bakit kailangan natin ng tulong galing sa iba? Hindi ka matatawa kung walang magpapatawa sa iyo, hindi po ba? Hindi ka mangingiti kung walang magpapangiti sa iyo. Kaya naman meron nangangailangan na makainom muna, makipagsugala, na-addict sa drugs, o kaya naman sa video games. Kasi kailangan natin ng tulong galing sa labas, galing sa iba, para tayo maging masaya. Pero tingnan niyo po ito. Bakit pagdating naman sa pagiging malungkot, hindi natin kailangan ng tulong sa iba? We can be perfectly miserable and sad without the help of any person, without the help of other people. We can be perfectly depressed all by ourselves. At minsan nga, pinapasa mo pa yung iyong lungkot sa iba. Madalas nga, di ba? Pag malungkot tayo, gusto natin yung iba malungkot din. Bakit pagdating sa pagiging masaya, kailangan mo ng tulong? Pero pagdating sa pagiging miserable, kayang-kaya natin ang maging malungkot at miserable. Diyan tayo eksperto Yung ginagawa nating kawawa at kaawa-awa ang ating sarili. Amen? Halimbawa na lang po, tignan nyo ito. Pagdating sa pera, pag pinag-uusapan ng kayamanan, tatanungin ka, kumusta ka? Anong madalas na iyong sinasagot? Ito po, Father, ang hirap-hirap ng buhay. Walang pera. Di po ba? Pero mamatay man po, sinungaling. Ano po ang katotohanan? May pera, walang pera. Meron po nagte-text sa akin, nagme-message. Sabi, Father, ba't ganyan yung aking mga kamag-anak? Feeling nila, multi-billionaire na ako. Dahil ba, naka-abroad ako. Lahat-lahat ng pangangailangan nila, ako na lang, tinatawagan ako dito. Bayad nila sa tubig, sa kuryente, may ultimong gatas ng pinaka-apu-apuhan namin, hinihingi sa akin. Pero kung titignan mo naman yung bahay nila, ang gaganda na, lahat sila nagtatrabaho. Pagtatanungin ko sila, nasan yung pera nyo? Anong sasagot nila? Mahirap ang buhay. Wala kaming pera. Ang galing natin sa pagiging malungkot, miserable, ginagawa nating kawawa at kaawa-awa ang ating sarili. O yung mga niloko na lang ng kanilang mga asawa. O yung niloko ka, pinagpalit ka ng iyong jowa. Diba yan? Anong ginagawa mo sa iyong sarili? Nilolosyang mo. Kinakawawa mo ang iyong sarili. Meron po nagme-message din sa akin, sabi, Father, anong gagawin ko? Pinagpalit ako nitong jowa ko. Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko na pong magpakamatay. Sabi ko, hindi mo kasalanan yun kung niloko ka. Sinasabi mo nga, wala kang ginawang kasalanan. Kasalanan niya yun. Bakit pinaparusahan mo ang iyong sarili sa kasalanan ng ibang tao? Be happy. E di iwan mo siya. Ibig sabihin, hindi kanya deserve. Meron pang ibang mas deserve sa iyo. Maging masaya ka. Iwan mo yan. Kung minsan nga, yung mga may sakit, hindi po ba? Diyan din magaling. Self-pity. Yung mga iba nilalagnat lang. Kala mo naman pag nagsalita, mamatay-matay na. Hindi ko na kaya. Ang hirap-hirap. Sakit-sakit. Sinasabi nila. Buti pa yung may cancer, di po ba? Pag makikita mo, lumalaban. Kahit na nauubos na, yung lakas kahit na nauubos na, yung pera lumalaban. Sa tingin niyo po, sino yung mabubuhay? Yung cancer na lumalaban o yung may lagnat na sumusuko? Alam natin yung sagot diyan. Kaya may katotohanan yung kasabihan that we suffer most in our minds more than our bodies. Saan nanggagaling yung matinding sakit at pagdurusa? Galing ba sa katawan mo? Galing ba sa ibang tao? Hindi. Nag-uumpisa yan sa iyong mentality, sa iyong attitude, sa iyong pagtingin, sa iyong pag-iisip. Diyan, sa utak mo, kung ano mga tumatakbo diyan. Pero ang tanong, masaya ba ang Diyos na nakikita ka niya, na ikaw ay nalulungkot, miserable? Masaya ba ang Diyos kapag nakikita niya, ginagawa mong kawawa at kaawa-awa ang iyong sarili? Definitely no. Dahil basahin niyo man po yan sa libro ni Propeta Ezekiel. God says, I do not delight in the death and the destruction of even the sinners, but I delight in his turning away from sin and giving him eternal life. Naiinis ang Diyos
Pag ginagawa mong kawawa at kaawa-awa, miserable at malungkot ang iyong buhay. Ang tuwa ng Diyos ay yung nakikita niyang ikaw ay lumalaban at puno pa rin ng pananampalataya at pag-asa. Ginagawa mong masaya at maginhawa ang iyong buhay, gaano man kahirap ito. Diyan natin maiintindihan ang ating nabasang ebanghelyo. Nakakabigla, pinuri ang hindi katiwa-tiwalang katiwala. Siya na nga ang nanloko Pinalitan niya yung utang ng mga tao sa kanyang Panginoon, sa kanyang boss. Bandang huli, pinuri pa siya. Bandang huli, ibinigyan pa siya ng commendation. Bakit? Kasi ang kinamamangha ng Panginoon dito ay kahit na alam niya na siya ay mapaparusahan, nagkaroon pa rin siya ng disposisyon na gawin pa rin niyang masaya, maginhawa, paano niya mapapabuti pa rin ang kanyang buhay. Ang nakakamangha dito ay hindi siya naging biktima ng kanyang malala at masamang sitwasyon. At yan din po ang pinapaalala ng Diyos sa atin. Alisin mo yung tinatawag nating victim mentality. Kaya naman natin. At ito po yung isang paalaala ko din sa inyo. Ang hirap na ng buhay. Amen? Ang bigat na ng buhay. Huwag mo nang papahirapan pa. Huwag mo nang gagawing mas mabigat pa. Maghanap ka ng paraan kung paano mo gagawin magaan yan. Maghanap ka ng paraan na kahit nasa gitna ng iyong hirap, kaya mo pa rin maging masaya, mabuti, at ikaw ay guminhawa. Kaya natin. Kahit na sinasabi mo, walang pera, pobre lang kayo, dukha lang kayo, talagang gumagapang kayo. Kung yung ulam mo, pagkain mo, kanin lang, anong magagawa mo? Pasarapin mo. Lagyan mo ng toyo, di po ba? O kaya ng kamatis. Mas masarap pa nga yun May magagawa ka para gawing mas masarap kung ano yung nandyan sa iyong plato. Amen? Yung iba, ano ngayon kung hindi ka kinakausap ng asawa mo? Bayaan mo siya. Ini-snub ka, snubin mo din. Kahit na paano mo nakausapin, pakiusapan, pinagdasal mo, ayaw talaga. Matigas ang puso. Bayaan mo siya. Anong gagawin mo? Lumabas ka. Makipagkwentuhan ka. Ang dami kaya dyan. Misa nga 24 hours hindi natutulog Daig pa mga CCTV camera. Naglilibhang. Kasi may kanya-kanya din mga problema yan. Pero tingnan niyo po, hindi sila nagiging biktima ng kanilang sitwasyon sa kanilang pamamahay. Amen? Yung mga iba na may sakit, kahit na may sakit sila, hindi pa rin sila sumusuko. Lumalaban sila. Kamukha po nitong ama ng ating pinag-aaral na seminarista. Yung seminarista po natin in 2 years time dito sa parokya, si Brother John Lou, matatapos na po sa pagkapare. Pero sa kasawiyang palad, yung ama po niya, si Kuya Alan, last month lang po, pumanaw, namatay. Last 3 years ago, pagdating ko po dito, nakilala ko yung ama niya. Putol na yung paa dahil po sa diabetes. May prosthetic leg po siya. Pero alam niyo po, bilib na bilib po ako dito sa taong ito. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Bakit? Kasi kahit na may kapansanan siya, kahit na may sakit siya, nakakapag-drive pa po ng barangay service. Anong ginagawa? Tinutulungan yung mga ibang may sakit. Siya mismo may sakit. Pero pag merong ibang may sakit, tutulungan niya. Isasakay niya doon sa barangay service. Ida-drive niya, pupunta sila sa Kapitolyo, pupunta sila sa munisipyo, pupunta sila sa hospital. Kakilala niya ang gobernador, kakilala niya mayor, kakilala niya mga konsihales, mga doktor. Nilalapit yung mga may sakit. Di po ba nakakapagbilib yun? At kahit na po sa pinakahuli-huli ang sandali ng kanyang buhay, nung nagdadialysis na siya at naghihingalo, meron pa rin daw po tumatawag sa cellphone niya. Sinasagot niya. Pilit niyang hinahanapan ng tulong yung mga tao. Hindi man nila alam na sa mga huling sandali na tumatawag sila, siya mismo nandun na sa hospital, sa ICU, malapit ng malagutan ng hininga. Pero tingnan niyo po, gusto pa rin niyang tumutong. Hindi niya nakita yung kanyang sarili bilang kawawa. At hindi niya ginawang kaawa-awa ang kanyang sarili. Ikaw, kumusta ka na? Ikaw, na kompleto pa ang lahat ng parte ng iyong katawan. Sana mas higit pa ang magawa mo. Sana gawin mong mas masaya, mabuti at maginhawa ang iyong buhay.
Yan ang ikagagalak at ikatutuwa ng Diyos. At tingnan mo man, mas pagpapalain ka niya pag hindi mo ginagawang malungkot at miserable ang iyong buhay. Pinagpapala ng Diyos ay yung mga taong lumalaban at meron pa rin pag-asa sa kanilang buhay. Your love is a mist that surrounds me like a cloud. I'm chasing the highs and the lows of our love avowed. In the silence I hear your voice, whispering my name, a silence call that beckons me to the flames. I'm